Sir G, balikan natin itong paghuhugas kami ni Abalos at talagang siya na ang spokesperson din ng Malacanang na idinideny niyang involvement, no? Eh hindi naman pwede yung ganun kasi command responsibility yun at worldwide po nakikita nyo, nakalive po tayo 24/7. Simula po ng kinubkub po nila ang aming religious compound at sasabihin nila wala silang say dito. Eh maglabas kayo ng ano? Pag kundi mo, maglabas po ng pahayag ang Bongbong Marcos Jr. na yan na hayaan mo lang, lantaran nilalabag po ang karapatan ng mga Pilipino. Kasi masyadong parang ina-isolate nila yung nangyayari ngayon na para bang walang makikialam. Ikaw talagang nasa likod nito, Bongbong Marcos Jr. Kaya nananawagan na kami na ikaw bumaba ka na sa pwesto. Wala silang hindi pwedeng sabihin nila wala silang kinalaman. Malinaw yung this is a playbook. A Marcos Jr. USA playbook. Kasi kahapon kasama dumating ni Marbil yung mga puti, yung mga kano. No? Diyan, kaya nga si Abalos, hindi siya nakalanding doon sa may hangar. Kanina nakasalubong ko, papunta yata sila ng General Santos City, mag-happy-happy doon. Oh. Si Brenda, nasa linya pa rin, Sir Jay. Brenda? Go ahead, please. Yes, Jay. Go ahead. Ano pa? May nakikita, ano nang ginagawa ng mga kapulisan ngayon at yung mga kababayan, mga kapatid nating missionary workers? Naka-stand off pa rin, partner Jay. Nasa gilid kayo lahat, ano? Nasa gilid kayo na? Nasa loob o nasa labas ka, partner? Nasa loob ako, nasa loob kami may mga KOJC missionary workers dito sa loob. Tapos, illustrate ko lang, merong masasakyan right after pagkapasok ng Emerald Gate. Tapos noon, mga KOJC missionary workers sa harap ng mga polis. Tapos meron din mga ilang KOJC missionary workers sa gilid na kung saan ito yung pillar, malapit sa pillar sa pundasyon ng JMC building. Tapos, sa harap ng mga KOJC missionary workers, ang mga polis. Sa estimate ko, more or less mga 1,000 sila dito. May ilang babae pero karamihan mga matataas at saka mga lalaki na kung saan ay they have kind of protective shield na shield at saka helmet at saka pambunal. Tapos madagdag ko lang remember ko lang partner J, partner Ina, kanina kasi madaling araw, pupunta ako sana dun sa basement ng JMC kasi ang ilang mga igsuunan nato na may nandun yung mga gamit. And then I was intercepted ng mga pulis na kung saan sabi nila around 4 of them, hindi na daw doon pwedeng pumasok. And nabalitaan ko doon sa ating mga kasamahan na hindi talaga pinapasok doon. Tapos walang lawyer na kasama, walang witness at meron daw silang hahanapin or yung unfinished na elevator kaya doon nila pinagdududahan na kung saan daw nagtatago daw si Pastor. So walang witness ng time na yon na ang rinig yun naman sa balita na nagtatanim puno sila ng bomba kay plano nilang pasabugin nga yung portion na yon para daw makita yung ang duda kasi sila may tunnel doon or whatsoever doon sa ilalim ng JMC na kung saan kanina pinuntahan ko talaga around mag-uumaga na yon na hindi nila inalaw at ang mga pulis sobrang dami na kung makikita ng mga kabataan natin ay matatakot talaga sila sa presence ng mga pulis, partner J, partner Ina. Partner, itong mga kapatiran natin, simula pa, kamusta yung sitwasyon nila? Nakakain na rin ba sila? Ano ba? Kasi ang huling balita namin, tumataas talaga yung bilang ng mga nasasaktan dyan. Meron pa ba tayong mga karagdagan na pag-alaman dyan kung ano na sitwasyon? Sa mga injuries, tumataas ang bilang kasi nung kagabi na-witness ko rin na kung saan ay yun, grabe talaga kasi yun yung kung naririnig na puro mga sound na nagbabangga yung may mga shield kasi ang mga pulis na meron kasi kung saan doon in-oxygen na nakita ko talaga may mga sugatan tapos yung mga minor, yung kanina nakita ko kagabi sila saktan at nakaano talaga sila ng tear gas, in-oxygen sila because hindi nakahinga nga because of the tear gas na gitapon nila doon. Tapos ang allegation ng police occasion daw sa usok daw ng gulong pero I am a witness na yung gulong na yon ay sinunog
after sila ng tear gas at ang distance ng gulong from the gate is so far na hindi makakaabot yung whatever usok at hindi siya nakakasakit ng mata or whatsoever ang walay injury yung cause ng usok. And then ngayon after sa bumalik ulit sa mode ng pananalangin ang mga KOJC missionary workers. Ang iba talaga taas na masyado ang emosyon. At saka ang ating mga kababayan, ang ating mga kapatiran is lahat, halos lahat is ang emosyon talaga iba mahagulgul na sa iyak because this is the first time na nangyari ito sa 40 years sa existence ng KOJC dito sa Davao City. Sir Jay, may karagdagang katanungan po kayo? Kasi para lang malaman ng mga nanonood, iba yung crowd dispersal unit na nasa labas po, nasa highway, iba pa rin yung crowd dispersal unit ng police na nakapalibot doon sa pinaka-chapel, pinaka-cathedral ng facing Jose Maria College sa Jade. Yes. Yun ang ini-explain ni Brenda kanina, Oo. na dalawa ginigipit nila yung nasa loob para lumabas. Yun naman nasa labas, ginigipit nila para mag-disperse kung saan man, para wala nang maiwan dyan at zona libre, magagawa nila lahat ng katarantaduang naiisip nila. Kaya ako nababanggit po yan sapagkat mismo sa O-plan nila ay separate po yung team na manggugulo, separate yung team na magtatanim ng mga kung ano-anong mga dapat nilang itanim, yung planting group, separate yung arresting officer kuno, separate yung crowd dispersal, separate pa yung anong tawag niyan, yung mag-i-screen para doon sa mga KOJC members na hindi makalapit, diyan sa anong tawag nito, sa mga ginagawa nilang kung ano man yung kabuktutan na iniisip nila. Partner Brenda, meron ka na bang nakuha impormasyon kung meron na bang ibang tulong na dumadating sa atin, may LGU official or kung sino man sino ba ang tutulong sa atin ngayon? Kasi itong mga polis talagang nakikita natin mga wala na to sa katinuan. Di ba? Sarili nating tahanan, gusto tayong palayasin, gusto tayong saktan. Puro statement lang, partner na mga pinapalabas sa press na parang pang-attendance lang na meron silang comment at statement para sa simpatiya sa KOJC, but their principal presence is hindi matagpuan dito except yung mga konsehal ng Davao City na nagpakita dito kahapon. Pero there was never and there is never kanang mga high-ranking official that tries to mediate here. Ang ate parang ramdam ko nga kagabi parang we are left on our own. Buti na lang talaga meron tayo makapangyarihang Diyos na naaanuhan natin, nadadaingan natin. At ang prayer na lang talaga kahit hanggang ngayon papatuloy tayo sa panalangin dahil ang pag-asa na lang natin ang Ama. We were calling the AFP kagabi, narinig mo sa pero there was never kanang man lang kanang force ng AFP na mag-pacify man lang sa tumataas na tension. Yes, Sir Jay. Gusto ko lang ibalita rin sa iyo na nag-ikot ako halos the whole morning kanina at lahat ng possible entry dahil takot sila na dumating yung mga galing ng Cotabato, galing ng kung saan-saan. Ang lahat ng bayan ngayon puno ng checkpoint. Napakahirap pumasok papuntang Davao City. Dito sa Digos na lang halimbawa, yung checkpoint sa pagitan ng Digos at saka ng Santa Cruz. Ang pila dyan ay 3 kilometro na yung mga sasakyan sapagkat iniisa-isa. Ganun kapraning itong mga pulis na inutusan nila Mr. Marcos, Mr. Abalos, Mr. Marbil at ni Mr. Torre. Kaya talagang pahirapan pero hindi tayo nawawala ng pag-asa na marami pa rin sa ating mga kababayan ang darating at pagpaparating ng kanilang tulong lalo na po ng tubig at pagkain sapagkat ultimo yung nagdi-deliver ng LPG kahapon ay hinarang kasi
Meron tayong regular delivery ng LPG para dyan sa KOJC compound. Pati yun hindi na rin po pinapasok kahapon. Kaya wala na rin po tayong magamit bukod sa maya't maya pinapatay yung kuryente, pinapatay yung tubig. Talagang napakahirap po. Ginawa nilang talagang napakahirap ng buhay ng mga naninirahan dyan sa loob po ng Kingdom of Jesus Christ. Mga missionary, pamilya nila, yung mga kabataan. Kasi kumbaga sa last nila ngayon eh. Kaya gano'n na lang ang ginagawa nila, Jade, na maalis lahat ng mga taga-KOGC ngayong araw na ito. Kasi bukas, hindi na nila magagawa yan dahil hindi na pista opisyal. Yung the other branches of government will be in full grind. No? And we can expect na hindi na mamamayan itong kanilang ginagawang kabulastugan. No? Kaya ngayon, sinasamantala nila, they're practically raping the situation. No? Literal translation na sinasamantala. Para nang sa ganon, maging matagumpay yung kanilang balak na kubkubin, ariin, kamkamin itong compound ng Kingdom of Jesus Christ. Kung sino man nagutos sa kanila, hindi pwedeng si Abalos ang nagutos. Hindi pwedeng si Marbil lang ang nagutos. Dahil alam natin, sino ba ang may record ng pangangamkam, pagnanakaw, pangungulimpat. Alam natin yan, lahat. Trademark ng pamilya yan. Pamilya ng conjugal dictator nung araw. Pamilya Romualdez, pamilya Marcos. Wala talagang sir, pag-asa, yung binigay na pangalawang pagkakataon sa kanila. Mas lalo silang naging demonyo sa ginagawa nila ngayon. Sa panahon pa natin ngayon na social media, nakikita talaga ng buong sanlibutan, kagarapalan na, pero wala silang konsensya. Wala sila niyan. Kasi pwede yan kung nangyari yan mga 40 years ago, no? Wala pang cellphone, wala pang Android, wala pang internet. Ngayon lahat ng kilos na-document. Kaya nga pati yung pagpapalusot nila kagabi ng mga armas na pang-planting nila, akala nila walang makakakita. Kunakunan, no? Nakunan, in-anticipate natin yan, pati yung scanner nilagay, hindi nila idinaan sa scanner. Sir Jay, yung black box. may basahin lang ako dito,